Sa isang hospital sa Taiwan noong May 2009, isang ginang ang nagpasugod matapos makaramdam ng kakaibang sintomas. Matapos ma-admit sa ospital, ang ginang na ito ay agad ding pumanaw sa loob lamang ng 2 oras. At pagsapit ng July, makalipas ang 2 buwan, sa isa pang hospital sa Taiwan, ay may isang lalaking nasa 28 taong gulang ang nagsabing may nararamdaman siyang hindi maganda, kaya't agad din siyang nagpasugod sa ospital. Gayunpaman hindi nagtagal ang lalaki ring ito ay agad ding pumanaw matapos ma-ospital. Sa totoo lang, sa simula nang pumunta siya sa ospital ay mahina na ang kanyang kalusugan, kung saan may kaparehong ganito ang kaso na lumalala ang kondisyon at humahantong sa kamatayan. Sa totoo lang ang dahilan kung bakit tinuturing nakakaiba ang pagkamatay ng 2 taong ito ay dahil sila ay mag-ina, ang ina at anak. At sa pagitan ng 2 buwan lamang, namatay sila sa ospital. Sa sitwasyong ito ng 2 taong namatay, hindi maiwasan ng ibang miyembro ng pamilya na mataranta at maghinala. Kaya naman agad silang humingi ng investigasyon mula sa kapulisan at agad namang kumilos ang mga investigador, kung saan may hinala ng foul play sa pagkamatay ng dalawa at inilagay ang pangalan ng isang tao sa listahan ng mga suspek sa pagpatay sa mag-ina. At ang taong ito ay walang iba kundi ang babaeng manugang ng ina na pumanaw at asawa mismo ng namatay na anak. Isang babaeng nagngangalang Lin Yuru. Ngunit bakit nga ba isinama ng mga kapulisan si Lin Yuru sa listahan ng mga suspek? Si Lin Yuru ay taga Tainan, Taiwan. Matapos magtapos sa vocational school, ay agad siyang nagtrabaho sa isang hotel. Ayon sa kanyang mga kasamahan sa trabaho, ay may ugali siyang makasarili, walang kahit na kaunting konsiderasyon. Hindi man lang marunong makisama. Laging pinupuna ang mali ng iba. At iniisip na siya ang boss. At dahil sa pinapakitang pag-uugali, ay natanggal siya sa trabaho. At nang mawala ng trabaho ay nawalan ng kita. At tumanas ng financial problem para sa kanyang sarili. Ngunit kahit ganun ang sitwasyon, ang babaeng ito ay patuloy na bumibili ng tiket sa loto. At patuloy na nagsusugal. Dahil sa kabaliwan, ang lahat ng kanyang kaunting ipon na perang natitira ay naubos ng ganun-ganun lang. At nang mawala ng pera, nagsimula na siyang mag-alala at iniisip na kung ano ang dapat niyang gawin at kung paano makakakuha ng pera. Samantala ang kaibigan ni Lin Yuru ay nag-set up ng isang blind date kung saan nakilala niya ang binatang lalaking si Lu Yuhang. Ang dalawa ay nahulog sa isa't isa at nagkaroon ng madamdaming pag-iibigan. Di nagtagal ay nagpasya silang magpakasal. Dahil ang mga Taiwanese ay mahilig din sa mga kasabihan, naniniwala sila sa kasabihan ng para sa 2 taong nagmamahalan. Kapag napupulag ka ng pag-ibig, hindi mo makikita ang future. At sabi pa nila, tama raw ang mga mata ng mga kapamilya o ikatlong partido. At sa panahong ito, ang pamilya ni Lu Yuhang ay hindi gusto si Lin Yuru dahil napag-alaman ng mga magulang ni Lu Yuhang ang background ni Lin Yuru. At mariin nilang tinututulan ang kasal. Pero gaya nga ng kasabihan, hindi mananalo ang mga magulang laban sa kanilang mga anak, kung saan ipinaglalaban ng mga anak ang napiling pakakasalan, kaya walang magawa ang mga magulang. Di nagtagal ay tuluyang nagpakasal sina Lu Yuhang at Lin Yuru noong June 15, 2008 na may isang engrandeng seremonya ng kasal na ginanap sa Puli Township. At noong panahong yon, mayaman ang pamilya ni Lu Yuhang kung saan nagpapatakbo sila ng isang negosyo ng pabrika ng pagawaan ng tokwa. Kaya masasabing malaki-laki rin ang kinikita ng pamilya. Ngunit bukod doon, si Lin Yuru ay patuloy pa rin sa pagsusugal. Ito ay isang sitwasyon kung saan siya ay may napakalaking utang na pera dahil sa sugal. At alam naman ito ng kanyang asawa at maging ng kani-kanilang pamilya. At noong mga unang araw ng kanilang pagsasama, ilang beses nang binayaran ni Lu Yuhang ang mga utang ni Lin Yuru. At sinabihan ng kanyang asawa na huwag nang uulitin ito. Gayunpaman, marami ang nagsasabi na mahirap makaahon sa pagkalulong sa pagsusugal. At lingid sa kalaman ni Lu Yuhang, si Lin Yuru ay patuloy pa rin sa pagsusugal
at patuloy na nangungutang ng pera na ipinapatalo lang niya sa sugalan. Isang araw ay may dumating na maniningil sa bahay ng mag-asawa. Laking gulat ni Lu Yuhang dahil inakala niya na nabayaran na niya ang lahat ng utang ni Lin Yuru. Ngunit nalaman niya na patuloy pa pala ang kanyang asawa sa pagsusugal at pangungutang ng pera. Matapos noon ay kinumpronta niya ang asawa at sinabihang, di umano, sinisip-sip lang nila ang kanilang pera. Matapos umutang ulit, ay sisip-sipin muli ang kanilang pera. At bilang resulta sa nangyayaring ito, ang biyenan at asawang si Lu Yuhang ay hindi na muling tumulong pa sa pagbabayad ng mga utang ni Lin Yuru. Ngunit hindi mapigilan ni Lin Yuru ang sarili na hindi magsugal, na kahit sa panaginip siya'y nakaupo sa isang mesa na may hawak na mga baraha. At sa puntong yon, ay hindi na din binigyan ni Lu Yuhang si Lin Yuru ng pera. Ngunit dumating ang huling araw ng palugit sa pagbabayad ng kanyang mga utang. At dahil walang hawak na pera, ang tanging naisip niyang paraan para kumita ng pera ay pera sa life insurance. Ngunit kaninong life insurance? Walang iba kundi ang life insurance ng kanyang biyenang babae at asawa na si Lu Yuhang. Masinsina niyang inisip na pag namatay ang mag-ina, ang tanging makikinabang sa life insurance money ay siya. At pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap ng mga paraan ng pagpatay sa internet. Naghanap siya ng paraan kung paano pumatay ng tuluyan nang walang makakaalam, nang walang bakas. Doon ay nakahanap siya ng isang kasagutan kung saan sinasabing mas madali mo silang mapapatay nang hindi hinahawakan sa pamamagitan ng pagbibigay ng nakakalasong gamot. Kaya naman mula noon nagsimula siyang mangolekta ng iba't ibang klase ng gamot na nakakalason, tulad ng sleeping pills at mga antidepressant pills. Ang unang subject ay ang kanyang biyenang babae. Matapos niyang durugin ang mga tabletas, ay sinimulan niya itong ihalo sa buong mesa at ipakain sa biyenan. Inilagay niya sa sopas, sa curry at inihain. Ang nakakagulat ay agad na lumitaw ang bisa ng mga gamot matapos lamang ang ilang sandali. At tulad ng nabanggit ko kanina noong May 2009, dahil sa matagal nang nakakakain ng nakakalasong gamot ang kanyang biyenang babae, ay isinugod nila ito sa hospital dahil sa mga nararamdamang hindi pangkaraniwang sintomas. Sa mga sandaling ito, nagkukunwaring nag-aalala si Lin Yuru para sa biyenan at kasama rin siya sa hospital. Sinabihan ni Lu Yuhang si Lin Yuru na sana di umano ay alagaan niyang mabuti ang ina nito habang siya'y nasa trabaho. Ang mukha ni Lin Yuru ay hindi maipinta na nagkukunwaring nag-aalala at sa mga oras na yon ay nasa silid din ang nurse. Nang sandaling umiwas ng tingin ang nurse, agad tinurukan ni Lin Yuru ng lason ang IV drip. Ang lason ay mabilis na kumalat at matapos na pumasok sa katawan ng walang malay na biyenan ang IV drip na may lason, ay agad siyang pumanaw 2 oras patapos siyang ma-admit. At matapos na pumanaw ang biyenan sa kabila ng pagtutol ng ibang miyembro ng pamilya, agad na ipinakremate ni Lin Yuru ang bangkay ng biyenan. Si Lin Yuru na sobrang ambisyosong babae ay hindi man lang nagpakita ng pagdadalamhati sa buong libing at walang mga bahid ng luha sa kanyang mukha. At ang sumunod na target ay ang kanyang asawa. Sa parehong paraan, naglalagay din siya ng lason sa pagkain ng asawa. 1 buwan matapos mamatay ang biyenan noong buwan ng June, si Lu Yuhang ay nagsabing hindi maganda ang kanyang pakiramdam at namimilipit sa sakit ng tiyan, kaya't nasugod sa ospital at na-admit. Matapos noon, ang nurse na pumasok sa silid ay may dalang IV drip. Matapos na maikabit, nagpaalam siya sandali kay Lin Yuru na lalabas muna. Ang ngiti ni Lin Yuru ay abot tenga sa narinig at agad niyang tinurukan ng lason ang IV drip. Gayunpaman sa sandaling bumalik ang nurse, napatingin siya sa IV drip at nagtataka. Nakaamoy siya ng kakaibang amoy na bulaklak at biglang napaisip. Kakalagay lamang niya ng IV drip sa pasyente at saka pumunta sa banyo saglit at pagkatapos niyang bumalik ay medyo kakaiba na ang kulay ng IV drip. Kaya naman dali-dali niyang pinalitan ang IV drip. Sa puntong yon ay nailigtas ng nurse si Lu Yuhang. Magkagayon man ay hindi basta-basta susuko si Lin Yuru. Makailang beses niyang tinurukan ng lason ang IV drip ng asawa sa tuwing malilingat ang nurse. Ngunit hindi naman tanga ang nurse. At sa puntong yon ay napansin na niya na may mali. At ang mga IV drip na nag-iiba ang kulay ay hindi niya itinatapon.
itinago niya ito ng hiwalay. At sa panahong ito, ang IV drip na ito ang naging pangunahing ebidensya sa paglutas ng kaso. At salamat sa nurse na yon, tuluyang nailigtas sa kapahamakan si Lu Yuhang. Hindi nagtagal ay bumuti ang kanyang lagay at nakalabas sa ospital. Ngunit simula pa lamang yon ang lahat ng plano ni Lin Yuru. Dahil pag-uwi nila ng bahay, nagpatuloy ang mga pagtatakang pagpatay ni Lin Yuru sa kanyang asawa. Habang patuloy na kinakain ni Lu Yuhang ang kaning inihahain ni Lin Yuru, pakiramdam niya ay nasusunog ang kanyang tiyan. At makalipas lamang ang isang buwan noong July, ay muling na ospital si Lu Yuhang. Hindi ba't nabigo si Lin Yuru sa pagpatay sa kanyang asawa sa unang pagtatangka? Kaya naman habang nasa bahay, ay nagsasaliksik siya ng sariling paraan at sinisiguro na sa pangalawang pagkakataong ito ay hindi na siya mabibigo. Kaya sa mga oras na ito ay kumuha siya ng isang private room para sa asawa. At nang mahimbing nang natutulog si Lu Yuhang, ay nilak ni Lin Yuru ang pinto mula sa loob para pigilang makapasok ang mga nurse. At saka isinagawa ang maitim na balak. Itinurok ang lason sa IV drip. Sa puntong yon ay matagumpay niyang pinatay ang asawa at lumabas na atake sa puso ang ikinamatay. Sa ganitong paraan niya pinatay ang biyenan at asawa. Bakit? Para mabayaran ang kanyang mga utang at makapagpatuloy sa pagsusugal. At sa pagkamatay ng dalawa, nakuha ni Lin Yuru ang pera sa death insurance, isang napakalaking 7 million yuan. Kung kakalkulahin sa kasalukuyang halaga ng palitan, iyon ay humigit kumulang 1.5 billion won o halos 13 billion sa peso sa ngayon. At dahil dito, hindi maiwasan ng mga taong nakapaligid na maghinala. Dahil napansin ng malalapit na kakilala ng pamilya na matapos makuha ni Lin Yuru ang mga pera ng insurance, ay nagpakasasa siya sa pagbili ng mga mamahaling kasuotan at ginagamit ang mga pera sa pagsusugal araw-araw na para bang hindi namatayan. Kaya't mukhang ito ay kakaiba para sa kanila. Hindi nagtagal isang kamag-anak ang nagulat sa kapulisan tungkol sa pagkamatay ng mag-ina at pagkuha ni Lin Yuru ng pera sa death insurance. Ang unang hakbang na ginawa ng mga pulis ay suriin ang mga bangkay para sa autopsy. Ngunit ang bangkay ng biyenan ay na-cremate na, kaya mahirap matukoy ang sanhi ng kanyang ikinamatay. Ngunit sa kabutihang palad, ang bangkay ng asawang si Lu Yuhang ay nailibing ng buo dahil iniisip ni Lin Yuru na walang maghahangad na habulin ang pagpapa-autopsy sa bangkay ng kanyang asawa, kaya hindi niya ito pinakremate. Kaya naman nakakuha ng pagkakataon ang mga otoridad na ipahukay ang bangkay ni Lu Yuhang para masuring mabuti. At sa kanilang pagsusuri, natagpuan nila ang nakakalasong sangkap sa katawan nito. Bukod pa riyan, ang hospital ay kasamang inimbestigahan ng mga kapulisan kung saan ipinakita ng nurse ang IV drip na itinago niya at agad namang sinuri ng mga kapulisan at doon ay nalaman nila na ang IV drip ay may parehong eksaktong nakakalasong sangkap mula sa katawan ni Lu Yuhang. Samantala si Lin Yuru na agad na inaresto nung panahong yon ay hindi nagpapakita na siya'y kinakabahan. Sa halip siya'y nagagalit-galitan at sinisigawan ang mga investigador at iginigiit na siya'y inosente. Ngunit ang mga kapulisan ay nagsabing may natagpuan silang lason sa bahay ni Lin Yuru at sa hospital at kinumpirma ng IV drip at sa katawan ni Lu Yuhang. Kaya't sinabihan siya ng mga investigador na tumigil na siya sa mga kasinungalingan. At dahil sa matitibay na ebidensya ay wala ng paraan pa para mag-deny pa si Lin Yuru. Sa huli ay inamin din niya ang lahat at humingi ng tawad. Gayunpaman dahil sa paghuhukay ng mas malalim ng mga kapulisan tungkol sa background ni Lin Yuru, natuklasan nila ang isa pang twist. Isang katotohanang pilit ibinabaon sa dilim, ang biglang naisiwalat dahil bukod sa asawa at biyanan ay may isa pa palang pinatay ang babaeng ito. Lumalabas na 6 na buwan bago ang karumal-dumal na pangyayaring ito noong November 2008, biglang namatay ang ina ni Lin Yuru. Namatay siya sa isang nakakabahalang paraan. At sa panahong ito, nang mamatay ang kanyang ina, ang anak na si Lin Yuru ay nakatanggap ng 5 million yuan sa insurance na humigit kumulang 900 million yuan sa kasalukuyan o 7.8 billion sa peso sa panahon ngayon. Dahil sa kutob ng mga kapulisan ay tinanong nila ang pangyayaring ito kay Lin Yuru at gaya ng inaasahan,
Inamin niya na dahil daw ito sa kanyang mga problema sa mga utang sa pagsusugal. Di umano noon daw panahon na yon ay hinihingan niya ng pera ang kanyang ina. Ngunit hindi siya pinagbigyan nito hanggang sa siya ay nagalit. At di umano habang sila'y nagtatalo ay naitulak niya ang kanyang ina doon mismo sa lugar nang hindi sinasadya, kung saan napasama ang bagsak ng kanyang ina at tumama ang ulo nito sa isang matigas na bagay, dahilan para ikamatay nito. At pagkatapos bilang nag-iisang anak ay nakuha niya ang 900 million yuan. Ngunit naghinala ang mga kapulisan na ang kaso ay paghahangad sa pera, kaya maaaring plinano niya ang mga ito. At habang pinatay niya ang sariling ina, ay nakatikim siya ng pera sa insurance. Malamang na iniisip niya na kaya pala niyang kumita ng ganong kalaking pera ng napakadali lang. Hindi na niya kailangang magtrabaho ng gusto. At kahit magtrabaho siya ng gusto, hindi niya kikitain ang ganong kalaking pera. At matapos ang pagpatay sa kanyang ina at makatakas sa batas, ginugol niya ang lahat ng pera sa pagsusugal. Ipinatalo niya ang lahat ng pera ng ganon-ganon lang. At ngayong wala na siyang pera at baon pa sa mga utang, ang kanya namang asawa at biyanan ang sumunod niyang tinarget. At kahit na matapos gawin ng krimen at maging sa kanyang pahayag sa kapulisan, ay masyado pa rin siyang kalmado. Si Lin Yuro ay hindi man lang nagpakita ng pagsisisi na tila isang ganap na sosyopat na walang takot at patuloy na gumawa ng krimen para lang makakuha ng pera. At sa unang paglilitis siya ay sinintensyahan ng mababang hukuman ng panghabang buhay na pagkakabilanggo para sa kasong sadyang pagpatay sa kanyang ina at biyanan at hinatulan ng parusang kamatayan para sa pagpatay sa kanyang asawa. Ngunit agad siyang umapela at nakiusap sa kanyang ikalawang paglilitis. Di umano ang kanya daw pamilya ay nawasak sa nakalipas na 2 taon at alam niyang mali siya, kaya naman humihingi siya ng isa pang pagkakataon at mas magaan na sintensya. At noong February 7, 2012, binago ng Taichung High Court ang kanyang sintensya na 3 sintensyang panghabang buhay na pagkakakulong na lamang at pinagbigyan pa siyang iapila ang kaso. Ipinaliwanag ng mataas na hukuman na bagamat si Lin Yuro ay walang puso at walang awa, inuuna ng modernong lipunan ng Taiwan ang rehabilitasyon. At ang prinsipyo ng buhay ang inutang, dapat buhay din ang kabayaran ay hindi na ang pinakamahalaga sa ngayon. At di umano na dapat daw isalang-alang na si Lin Yuro ay 27 taong gulang pa lamang nang gawin ang krimen. Kaya't nararapat lang daw na magkaroon siya ng pagkakataong magsimulang muli at mabigyan ng isang edukasyon. At hinimok siya ng korte na magbagong buhay, humingi ng tawad sa Diyos at tahakin ang tamang landas. Sa makatuwid ay hindi siya pinatawan ng parusang kamatayan. At habang binabasa ko pa lang ang istoryang ito, naalala ko si Lady Iyo mula sa South Korea na nakagawa ng parehong krimen kung saan pinatay din niya ang kanyang kapamilya mula sa kanyang ina, asawa at maging sariling anak at iba pa. Ang babaeng ito ay ang pumatay sa kanilang lahat para makatanggap ng pera mula sa insurance at namuhay ng maluho. Ibig sabihin sa bawat bansa ay may mga taong ganito kung saan mas mahalaga sa kanila ang pera kaysa sa buhay ng tao. Yun lamang po para sa araw na ito. Nais ko po munang i-shout out si Miss Rose from Hong Kong. Ingat po kayo palagi. Salamat po.